Magandang umaga sa ating lahat, magandang umaga sa ating mga kaibigan sa media. Muli, nagpapasalamat kami ni Assistant Secretary Marcos Nakanilaw sa tulong ng ating mga kasamahan sa media. Nakakapag-ulat tayo ng maganda at mabuti sa ating mga kababayan. Naipakita natin muli na tuloy-tuloy ang ating pakikipaglaban sa smuggling. Sa kaso na to, ito ay luxury vehicle na nahuli o isinuko sa LTO. Ito ay trabaho ng LTO. Suporta lang kami dito sa LTO dahil sila talaga ang nagsimula na mahuli itong particular na mamahaling sasakyan na Porsche Spider 918. Ito ay utos din sa amin pareho ni Pangulong Bongbong Marcos na higpitan natin yung pakikipaglaban sa smuggling, particular itong luxury vehicles, yung iba naman mga agricultural products. Dahil tandaan natin, kapag may smuggling, merong nandadaya sa pagbabayad sa ating pamahalaan. Kapag meron nandadaya sa pagbabayad ng buwis, ang ibig sabihin, merong pondo na sa halip sana na maging pondo na ng pamahalaan upang gawing pantulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na yung mga mahirap nating mga kababayan, nadadaya ang pamahalaan, ang dinadaya talaga nila ay yung mga kababayan natin. At maraming trabaho rin na nahihirapan dahil yung mga lehitimong mga negosyante, hindi sila makapag-kompetensya doon sa mga smugglers. Dahil yung mga smugglers, dahil nandaya sila sa buwis, mas mura nila maibebenta yung kanilang mga ini-import na smuggled items. In this case, mamahaling sasakyan, hindi nagbayad ng tamang buwis, na-deprive o hindi natin binigyan ng pera ang pamahalaan para sana doon sa mga programa ng ating gobyerno. Kaya mahigpit ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na labanan natin ang smuggling. Kaya natutuwa ako dahil si ASIC Mark kasama ko sa National Defense Department sa Office of Civil Defense na kaya hindi namin kailangang magtansyahan. Tawagan lang kami, coordinated na kami. Alam namin na ang trabaho namin at papakay namin ay isa, sugpuin yung smuggling. In this case, smuggling ng mga sasakyan. Bad news ito sa mga smugglers na malakas pa rin ang loob na magpasok at mandaya ng kanilang pagbabayad ng buwis. Bad news sa mga smugglers dahil dire-diretso ang formal na kooperasyon ng LTO sa pamumuno ni ASEC Mark at ng Bureau of Customs. Sa katunayan, meron kami formal na kasunduan na pinirmahan ilang buwan ang nakakalipas na ang LTO at ang BOC ay magtutulungan mula pa lamang sa pagbabahagi ng impormasyon, paghuli, at sa preparasyon ng mga kasong isasampa natin sa Department of Justice. Kaya mahigpit ang laban, subalit dahil kami ay magkaibigan at formal ang aming samahan ng LTO at ng BOC, mas malaki ang chance natin na manalo laban sa smuggling. Again, bad news to the smugglers ng mga sasakyan dahil mahirapan kayo ngayon. No? Sabi ko nga, medyo magbakasyon muna kayo, hintayin nyo, wala na si ASEC Mark at wala na rin ako sa pwesto, saka na kayo mag-smuggle. No? Ngayon, itong particular na sasakyan na to, ipinasok to noong 2021. Ang Porsche Spider 918, ang ibig sabihin yan ay natutunan ko lamang sa isang reporter. No? 918 units lang pala yan sa buong mundo. Kaya mahal. Ano? Ipinasok to noong 2021, ito ay talagang na-misdeclare. Ibig sabihin na misdeclaration, kung ano yung talagang dapat na klase ng sasakyan, idineklara ay ang mas mababang klase. In this case, dapat ito ay Porsche Spider 918. Ang dineklara rito ay Porsche Boxster. Anong ibig sabihin nun? Ang Boxster, ang halaga nung ipinasok ito noong 2021, hindi ito bababa sa 8 to 10 million. Sabi ng iba, 6 million. No? Pero halaga nito 10 million. Subalit, ang ginawa rito, dapat na bayaran, kahit Boxster ito, dapat bayaran dito ay mahigit 3 milyon. Ang binayaran, kahit Boxster yan, 1.8 million. Ito ang problema. Hindi naman yan Boxster. Ito ay Spider 918. Nung panahon na yun, ang Spider 918 ay hindi bababa between 50 to 100 million. Sabi sa research,
75 to 100 million. Pagpalagay nyo ng 50 million na lang. Kung ikukumpara nyo ang 50 million sa 10 million, napakalayo. Kaya masamang balita dun sa may-ari nito, ito ay talagang i-issuehan namin ngayong araw na to ng warrant of seizure and detention. Ibig sabihin, ito ay magpapasok sa isang proseso na ito ay magiging pagmamay-ari na ng pamahalaan. Sorry doon sa tunay na may-ari, alam naman natin na sikat siyang artista. Alam namin, gumawa rin kami ni ASEC Mark ng research at nakikita naman natin sa mga programa sa TV at sinehan, maayos na tao naman siya. Padre de pamilya, kaya nga lang, siya ay biktima rin dito. Hindi ko sinasabing smuggler siya dahil binili niya lang ito sa nag-import. Hindi nga, binili niya ito sa isang kumpanya na J-Works. Ang J-Works ay ang negosyo niya, nagpapaganda yan ng mga sasakyan. Kung ilan ulit nagpasalin-salin ang ownership o pagmamay-ari ng sasakyan nito, LTO ang makakaalam nito. Subalit sa aming records, ang nag-import nito galing sa United Arab Emirates ang sasakyan na to. Ang shipper nito ay Emirates National General Trading. Ang consignee ng panahon na ipinasok ito sa bansa ay Tobirama Enterprises. At ang customs broker nito ay certain Richard Singh Colasco. So, yan ay kakasuhan namin ng smuggling. No? Pasensya na sila, subalit trabaho ng BOC na habulin ang mga nagkasala sa batas. Hindi